Papa ay magaling siyang magluto, tsaka talent din yung kumanta, at tsaka itim siya. Siya yung nag-alaga sa amin simula bata. Si Papa, gumigising siya ng maaga para may pagluto niya lang kami. Single father si Papa ko, inaalagaan niya kaming tatlo. Sabi ni Papa, mas kamukha ko daw si Mama. Pinakita nga niya sa amin yung picture ni Mama nun kamukha ko. Tapos sabi niya din na mas kamukha niya daw si Kuya. Medyo matangkad po siya, and atang-tama lang po yung katawan niya, hindi po siya payat, di rin po siya mataba, sakto lang po. And lunarin din po siya, and hardworking po. Hindi niya ako pinapayagan gumala. Dito na lang ako palagi sa bahay. Sabi niya sa akin, maglinis na lang daw ang bahay. Wala naman daw akong papalag sa paggagala na yan Hindi niya naman nakikita yung mga mali, mga tama akong ginagawa Puro na lang yung mga mali. Kung meron naman akong sakit ng loob sa papa namin, ito yung kapag nagpapaalam ako, tapos hindi niya ako pinapayagan. Tapos, hinahatid sundo niya pa ako sa school kahit ang tanda-tanda ko na, di ba? Tapos, yung mga manliligaw ko, tinatakot niya. Kaya yung ending, wala akong jowa. Minsan nga napapatanong ako, yung mga kaibigan ko pwede sa mga bagay na yun, pero bakit ako bawal? Yuri, anak, balita ko, gagraduate ka na ng college. Anong plano mo? Magpapahinga muna po ako bago po mag-work, kasi po sunod-sunod yung pag-aaral ko. Hindi, ganito na lang, anak. Pasa mo na lang yung mga papel mo sa company na gusto mo. And habang naghintay ka ng tawag, pwede ka naman makapagpahinga Hindi pa magpapahinga muna po ako, di man ako sa pagod ko Saka mag-work naman din po ako, maghintay ka lang. Ikaw, kuya, kamusta ka sa trabaho mo? Nung minsan pinuntahan kita para sana sabay na tayo umuwi. Tsaka makatipid na rin sa pamasahe. Pero nakita ko yung kasamahan mo, sabi niya, wala ka na daw dun sa trabaho na yun. Pa, hayaan mo na ako, matanda na ako. Ano na niyang plano mo? Paano na niyang buhay mo? Paano na? Bunso, magka-college ka na. Ano naman pipiliin mo kurso? Nursing. Baka mag-nursing ako pa. Nursing? Sige, pagbutihan mo pag-aaral mo Kakayanin ni Papa yan. Hindi, kasi nahihiya ako. No. Not even once. Kasi alam kong strong siya. Hindi. Kailangan pa ba itanong yun? Mga anak, bangon na! Kakalat ang bahay. Yuri, pakilinis na lang yung bahay. Bunso, sabay na tayo umuwi mamaya. Uy, kuya, gising na. May pasok pa kayo. Mga anak. Po. Yuri, anak. Yuri, Eunice.
Saan kayo? Alam ko, pinapalinis ko sa inyo yung bahay eh. Ba't ang dumi-dumi pa rin? Yuri? Linis? Pa? Nakauwi ka na pala. Saan ka galing, anak? Di ba sinabi ko sa'yo, huwag kang lalabas? Nagpaalam ka ba? Nagpaalam ako kay Auntie Eureka. Nasaan si ate mo? Alam mo ba saan pumunta? Pa, nakita ko tong resibo doon sa ng gate. Ito ate resibo ng tubig at kuryente. Sandali lang. Ba't nakasulat dito di pa bayad yung nakaraang kuryente natin tsaka tubig? Di ba binigyan kita ng... Ginamit ko sa project ko pa. Binigay ko yun sa'yo para ipambayad mo ng kuryente at tubig. Yan ang ginawa mo, ginamit mo sa project mo. Di ba iba yung binigay ko sa'yo? Kulang yung binigay mo pambayad sa akin sa kuryente kaya ginastos ko na rin sa project ko. Eh paano magkukulang to? Nasa akin yung resibo noon eh. Pinagbibintangan mo na ba ako pa? Ganyan na ba tingin mo sa akin? Raiden, punta ka nga dito. Walang lalabas sa pinto na yan. Pa, alam mo pa, dat hindi na lang si Mama yung nawala. Dat ikaw na lang. Kasi simula nung namatay si Mama, nagkaganto na kami. Minsan ba, kinonsider mo yung nararamdaman namin? Tao lang din naman kami magkakapatid Nasasakal. Anak, ni minsan ba tinanong niyo kung okay lang ako? Hindi, di ba? Ni isa sa inyo wala nagsabi nun. At kung kayo'y nahihirapan, tandaan nyo, nahihirapan din ako. Simula nung nawala yung mama nyo, di ko alam kung paano kayo palalakihin. Di ko alam kung paano kayo aalagaan. Di ko alam kung ano mga gusto nyo. Pero itong tandaan nyo. Kung ako may bibigyan ng pangalawang pagkakataon, tandaan nyo, kayo pa rin ang pipiliin ko. Kahit hindi nyo ako pipiliin bilang inyong ama. Yung namatay si Papa nang wala ako sa tabi niya, tsaka yung pride ko na sinisi ko sa kanya lahat, pati yung pagkawala ni Mama, tsaka yung hindi ako nakahingi ng tawad bago siya nawala. Yung biggest regret ko po yung nawala po si Papa, yung inuna ko po yung pride ko. Kasi maghingi po sa kanya ng sorry. Tapos nakalimutan ko po yung birthday niya nun. Huli na po yung nalaman ko po na birthday niya. Tapos po yung nagsisisi po ko dun sa mga araw na sinigawan ko po siya. Yung nagsisinungaling po ko sa kanya. Hindi naman po ako nakahihilan sa ulit. My biggest regret po is 5 years ago nung birthday po ni Papa. And birthday din po ng friend ko noon and late po ako umuwi.
And kunin din po sila Ate Eureka and sila Kuya Raiden po. To make the long story short, nakapaglabas po kami ng sama ng loob. Kasi po, dinidisiplina na po kami. And dahil po sa pride namin, mas inuna po namin yung mga nararamdaman po namin. Compare po dun, hindi, without knowing po na meron po pala siyang sakit. And nung araw po na yun, hindi po kami nakapaghingi ng sorry, hindi man po kami nakapag-thank you. Sa buong buhay po namin, hindi po kami hindi po namin siya natanong kung okay lang po ba siya. Kaya po nung araw na yun, hindi po namin alam na yun po pala yung last day niya. Una sa lahat, gusto kong batiin ang ating nag-iisang perpektong ama, ang ating Diyos Ama. Happy Father's Day po. The provider, the protector, the loving father, the not sweet one, the sweet but nakakatakot magalit, mapagdisiplinang ama, madiskarte, responsable, maalaga, malakas, and last but not the least, the supportive one. Mga salitang sinisimbolo ng isang ama, ngunit hindi lahat ng yan ay nagagawa ng isang ama. Dahil katulad natin, they are not perfect. Sila ay nagkakamali, nagkukulang, nahihirapan, nasasaktan, napapagod. Ang kaibahan lang, hindi sila nagpapakita ng kahinaan dahil bitbit nila sa kanilang puso at isipan ang salitang pundasyon sila o haligi ng tahanan. Kaya naman sa lahat ng mga anak, puntahan mo ang iyong ama, yakapin ng mahigpit at tanungin kung okay lang ba siya o kaya na may kamusta siya. Hayaan mo kahit sa konting oras, minuto o segundo, ang iyong balikat naman ang magsilbing sandalan ng iyong ama. Hayaan mong sa konting oras, minuto o segundo, sa balikat mo dadapo ang mga luhang matagal nang itinatago. Sa ating mga ama, patawad po kung sa oras na kailangan ninyo ang mga yakap at balikat na ito ay hindi namin naibigay. Pero ang salitang pabawi po kami ay hindi rin namin maipapangako. Ngunit gagawin namin ang lahat upang maiwasan namin ang salitang pagsisisi. Our Father is the true example of the phrase, actions speak louder than words. Sa lahat ng ama, we don't know your sufferings, worries, and those unseen tears. But there is one thing we know, that you're doing your best to be the best father for your children. Isang malaking saludo po para sa inyong mga ama. Love life, love family.